Umattend kami sa ginanap na sports day sa trabaho nila Daddy Bino dito sa Abu Dhabi. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. So ayun na nga mga mi, medyo na-late kami ng gising kasi napasarap talaga yung tulog namin. Kaya medyo nagmadali talaga kaming mag-ayos at mag-prepare bago umalis. 8 ng umaga yung simula ng event, pero heto kami 8:30 na bumabiyahe pa lang. Hindi na nga rin pala kami nakapag-almusal sa bahay, kaya bumili na lang ng tinapay si Daddy Bino na pwede naming makain habang nasa event. Sa Huday Riyadh nga pala nila ginanap yung sports day nila at may kalayuan din to mula sa tinitirahan namin at parang nasa 20 minutes din yata yung naging biyahe. Island nga pala to mga mi at meron ngang dagat dito na pwedeng mag-swimming at dati lagi kami dito lalo na kapag summer at sobrang ganda dito mga mi kasi white sand siya. Anyway, medyo excited din talaga kami na makita kung ano-ano yung mga activities na meron dun sa sports day nila kasi first time at ngayon lang kasi nangyari to na nakasama kami ng mga bata sa event sa trabaho nila Daddy. Bale, ang sports na sinalihan nga pala ni Daddy Bino ay basketball, kaya dito kami sa kabilang venue at yung ibang sports kasi sa ibang area ginanap, kaya itong basketball event lang nila yung nakahiwalay. Pagdating nga namin kung saan yung event nila, naabutan na nga namin naglalaro yung mga ka-teammate ni Daddy Bino, kaya dali-dali siyang nagpalit ng damit at pinasok na nga agad siya sa laro. Medyo mainit na nga din yan mga mi kasi 9 AM na din yan at medyo masakit na nga sa balat yung init kasi halos summer na nga dito. Parang nasa 4th quarter na nga yata nung nakapaglaro si Daddy kaya agad din natapos at pumasok naman kami sa loob ng dome kung saan naglalaro din yung iba pang kasama nila sa trabaho. Dito naman medyo malamig-lamig kasi naka-aircon kaya mas gusto namin tumambay dito ng mga bata. Nakailang laro nga din sila Daddy at ng mga ka-teammates niya at parang 3 beses yata yung pangatlo hindi na sumali si Daddy Bino kasi sa labas na naman yung laro nila. Sobrang init na talaga niyan mga mi kasi bandang tanghali na kaya tirik na talaga yung araw kaya ang sabi ni Daddy Bino baka hindi niya kayanin lalo na sa sobrang init. Kaya nagstay na lang siya sa bench at pinanood na lang niyang maglaro yung mga ka-team niya at nung natapos na nga yung liga nila lumipat naman kami sa kabilang venue para tignan yung mga activities nila doon. Mas malaki yung venue na to kumpara doon sa venue kanina kasi iba't ibang sports yung nilagay nila dito. Meron yung paddle tennis yata yon at may nakita nga kami na binibenta na paddle racket dito at ang mamahal pala nitong mga to mga mi. Kasi itong tinitignan namin nasa 1,000 dirhams o kung sa pera natin nasa 16k pero siguro ito na yung mga pangmalakasan nila kaya siguro ganito kamahal. Kanina nga pala yung naging lunch namin ay shawarma tapos meron na ring Alfredo pasta at may kasama na ring juice. Actually meron kaming dalang adobong manok pero hindi namin nakain kaya mamaya na lang pag-uwi namin ng bahay dun na lang namin kakainin yun. Nilibot nga namin yung kabuuan ng venue at nakita nga namin na parang may palaruan ng mga bata dun sa may bandang dulo kaya pinuntahan namin para makapaglaro naman tong sila Ate Sam at Basti. Binigyan nga rin pala sila Ate Sam at Basti ng mga voucher at pwede nga nilang i-claim to doon sa mga pagkain na nandun sa sulok at meron nga cotton candy, ice cream at ng mga popcorn para sa mga bata. Medyo busog pa nga daw yung dalawang bata kasi halos kakakain lang namin kaya kaming dalawa muna ni Daddy Bino yung nag-claim dun sa isang popcorn para kainin habang hinihintay namin silang matapos maglaro. Meron nga rin pala dito mga mi na libreng BP at blood test kaya ayan nagpa-check na din si Daddy Bino at medyo masakit din daw kasi yung ulo niya kaya ang sabi ko sa kanya pa-check na siya dyan. Maya-maya pala nag-start na nga rin silang magpa-games at sumali nga agad sila Ate Sam at Basti at sumali sila dito sa tug of war pero natalo sila. Akala nga namin kanina tapos na yung mga palaro para sa mga family kasi bandang mga hapon na kami nakapunta dito pero buti na lang meron pa silang palaro sa hapon. Sunod naman itong parang nagbabalanse ka ng bola sa kutsara at same to mga mi dun sa nilalaro natin na may kutsara pero kalamansi naman yung nilalagay natin. Ang pinagkaiba nga lang mas mahaba yung kutsara nila dito at medyo mahirap din siyang ibalanse talaga kasi may kabigatan yung bola. Nakailang beses nasali yata kami ng mga bata doon pero hindi talaga kami nanalo. Sumali nga rin pala kami dito sa may tug of war nila at ilang beses nga din kaming sumali para ma-enjoy talaga namin yung araw. Una nga natalo pa kami at nasubsob pa nga yung dalawang bata kasi sobrang lakas nung nasa kabila pero sa mga sumunod na laro lagi na kaming panalo kaya binigyan kami ng premyo isa-isa. Ang cute nga ng mga binigay nila kasi merong lunch bag at tumbler at sakto nga to para kila Ate Sam at Basti kasi may magagamit na sila pagdating ng pasukan. So far sobrang saya nung event at nasulit talaga namin ng bongga kasi halos ng mga pag-games nila ay nasalihan namin at nag-enjoy talaga kami lalong-lalo na yung mga bata. Bago nga kami umuwi, nadaan
daanan namin yung nagkakaligrapi ng Arabic, kaya pinatry din namin ipasulat yung mga pangalan namin. Tapos, nanood nga muna kami saglit sa mga naglalaro dito ng football at tignan nyo mga mi kung gaano talaga kalaki itong dome na pinuntahan namin at ikaw na lang talagang mapapagod sa kakalakad. Anyway, nung mga bandang hapon na, umuwi na din kami kasi nakaramdam na rin kami ng pagod at pag-uwi nga namin ng bahay, talagang tinulugan na agad namin. Yun lang, Momshi! Bye!